Simulan na natin ang balitaan. Nandito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bansag na ibinigay ng ilang foreign media na umano'y ISIS training spot ang Pilipinas. Sa bahayag ng National Security Council o NSC na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kumpirmadong ulat na ang mga suspect sa Bondi Beach shooting sa Australia ay nag-training sa bansa. Sa kabila ito ng pahayag ng Bureau of Immigration na nanggaling sa bansa ang mag-amang Sajid at Navid Akram noong November 1 hanggang November 28, 2025. Dagdag pa ng NSC, mula pa noong nangyari ang 2019 Marawi siege, malaki na ang nabawas sa kakayahan ng ISIS-affiliated groups sa bansa dahil sa pinaigting na mga operasyon laban sa kanila. Of course, the President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. Hataw Balita ngayon! Wala nang kakayahan ang mga local terrorist group sa bansa na mag-recruit at magsagawa ng malaking pag-take o pag-atake ayon sa Armed Forces of the Philippines. Mula 2016 hanggang sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng iba't ibang teroristang grupo. Nasa 28 high-value individuals na ang na-neutralize sa pamamagitan ng mga operasyon at inkwentro. Kabilang dito ang 10 Amir o pinuno ng mga terorista. Ilan sa mga napatay mula sa Majid Group, Maute, Abu Sayyaf, Daula Islamia, Maute, BIFF, Daula Islamia, Hassan Group at iba pa. Sa ngayon, nasa 50 na lamang ang mga miyembro ng LTG sa bansa. Therefore, there is no training capability or large-scale attacks. There have been no recorded terrorist training activities, recruitment efforts, or large-scale attacks by domestic LTG since 2016. This underscores the erosion of their operational capacity and the effectiveness of sustained security monitoring. Hataw Balita ngayon! Binatikos ng Department of Tourism ang tinawag nitong hindi tama at mapanlinlang na paglalarawan ng ilang international media sa Pilipinas kasunod ng ulat na bumabiyahe sa bansa ang mga suspect sa Bondi Beach o bumiyahe sa bansa ang mga suspect sa Bondi Beach bago ang insidente. Ikinatwiran ng DOT na hindi nito sinasalamin ang tunay na kalagayan ng Pilipinas bilang isang ligtas at minamahal na destinasyon ng milyong-milyong turista sa buong mundo. Binigyan din ng ahensya na kilala ang bansa sa magkakaibang destinasyon, mayamang kultura at likas na mainit na pagtanggap ng mga Pilipino. Muling tiniyak ng DOT na nananatiling ligtas, masigla at bukas ang Pilipinas sa pagtanggap ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hataw Balita ngayon! Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police o PNP na manatiling maging patas at pairalin palagi ang profesionalismo. Ito ay sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa at ingay sa larangan ng politika. Kabilang ito sa naging laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga bagong star rank officers ng Philippine National Police sa Malacanang kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos, mas nagiging sophisticado at komplikado ang mga inaharap na hamon ng bansa. At sa ganito anyang pagkakataon, mas higit na kailangan ng mamamayan ng proteksyon ng pulis. We face social divides, political noise, emerging tensions within our communities. At the same time, digital and technological threats now operate across borders and platforms. These threats can trigger disorder, which may escalate beyond physical spaces. Hataw Balita ngayon! Kailangan iwasan ng Bicameral Conference Committee o BICAM na mauwi sa reenactment ang 2025 budget sa National 26
National Budget, 2026 National Budget. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, kailangan iwasan ng Bicameral Conference Committee o BICAM na mauwi sa reenactment ng 2025 budget ng 2026 National Budget. Ang reenactment o muling pagpapatupad ng 2025 budget anya ay reenactment o pag-uulit ng katiwalian. Tinaguriang pinaka-tiwaling pambansang budget ang 2025 budget dahil sa flood control project scandal. Giit ni Representative Sandanya, deserve ng mga mamamayan ang pambansang pondo na hindi magbubunga ng katiwalian, patronage at pang-abuso. Ibig sabihin, kailangan alisin ang anumang questionable items sa national budget gaya ng unprogrammed appropriations, questionable alokasyon sa farm-to-market roads, medical assistance, or indigent and financially incapacitated patients o MAIFIF at iba pang items na magbibigay daan sa Kongreso na kontrolin ang public funds kasunod ng pagsasabatas sa pambansang pondo. Hataw Balita ngayon. Binigyan din ng liderato ng Kamara na dumaan sa tamang proseso ang ipinasang 2026 budget ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sa gitna ito ng aligasyong tumaas ang umano'y insertions sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa distrito ng House Speaker at ng House Appropriations Panel Chairperson. Lumabas sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na ang distrito ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boje D. III ang may malaking itinaas sa Department of Public Works and Highways o DPWH allocation sa House General Appropriations Bill para sa 2026. Sinundan ito ng distrito ni House Committee on Appropriations Chairperson Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing at kapatid nitong si Sultan Kudarat 2nd District Representative Belia Vanessa Swansing. Pero giit ni Speaker D, lahat ng nilalaman ng panukalang batas para sa national budget kasama na ang mga pondo, probisyon at programa ay dumaan sa tamang proseso. Giit naman ni House Assistant Majority Leader Representative Z. Alonto Adyong, hindi maituturing na irregularidad ang ginawang amendments ng Kamara sa national budget. As far as the HGAP is concerned, we've done the process out in the open. Like everything that we did during the committee deliberation was televised, was live streamed. The result of the HGAP was actually the result of the collective wisdom and the eventual approval of the House as to the amount of each of the line items presented under the NEP. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na tuloy-tuloy ang planong rehabilitation ng EDSA na naudlot nito nakaraang mga buwan. Ayon kay Secretary Vince Dizon, sisimula na nila ito kasabay ng holiday break o pag-uwi ng karamihan sa kanilang mga probinsya. Kung saan, simula alas 11 ng gabi ng December 24 hanggang January 5, 2026, umpisahan ang lahat ng reblocking works maging ang pag-aspalto sa EDSA busway. Matapos niya ang holiday break, inaasang dadagsa muli ang mga motorista at commuter sa EDSA. Kaya't panibagong schedule ng pagkukumpuni ang kanilang ipatutupad hanggang matapos ang Phase 1 ng rehabilitation at target sa May 2026. Ang gusto natin mangyari, lahat ng reblocking works na kinakailangan for Phase 1 tapos na by January 5, 4 a.m. starting December 24. So, makakakita kayo ng multiple teams na nagtatrabaho sa EDSA 24/7 during this period. Round the clock yan, ang trabaho dyan. And, sisimulan na namin at gugustuhin namin matapos na ang asphalt overlay ng busway lanes northbound and southbound from Orense to Roas Boulevard. Para, again, minimal din. Para pagdating ng January 5, pagdagsa ng mga ating mga commuters, wala nang problema yung busway for Phase 1.
Hataw Balita ngayon. Nananatiling mataas ang banta ng money laundering sa Pilipinas matapos matukoy ng Anti-Money Laundering Council na patuloy itong sinasamantala ng mga kriminal na sangkot naman sa iligal na droga, panloloko at environmental crimes. Sa inilabas na National Risk Assessment, sinabi ng AMLAC na umuusbong ang mga modus operandi sa pamamagitan ng digital platforms, cryptocurrency, casino, junkets, at cross-border remittance networks. Tiniyak naman ng pamahalaan ang matibay na regulasyon, pinahusay na kakayahan ng mga institusyon at mas maayos na ugnayan ng mga ahensya. Nananatili ring nakabantay ang AMLAC sa natitirang panganib sa terrorism financing at proliferation financing. Hataw Balita ngayon. Hindi muna itinuloy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang implementasyon ng surge pricing o cap sa mga transport network vehicle o TNVS na pasisimulan sana kahapon. Ang surge pricing ay pagtaas ng pamasahe kapag maraming pasaherong nagbubook habang kokonti naman ang available na mga sasakyan. Ayon kay LTFRB Chairman Igor Mendoza II, ipinagpaliban nila ang implementasyon dahil na rin sa natanggap nilang sulat mula sa isang transport network company na kailangan pa nila ng karagdagang panahon upang may adjusts ang kanilang mga program at system configurations. Kaya sa halip na kahapon sa Sabado, December 20, na lang formal na ipatutupad ang surge pricing cap. We suspended the implementation of the lowered surge pricing today. So the new target timeline for implementation of the new adjusted surge pricing is on Saturday. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, maaari nang maggamit ang mga e-wallet sa pagbabayad ng pasahe sa mga bus na bumabiyahe sa EDSA Carousel. Kahapon, inilunsad ng Department of Transportation o DOTR, katuwang ang pribadong sektor, ang cashless payment sa bus. I-scan lang ang QR code na hawak ng konduktor ng bus para makapagbayad ng pamasahe. Para sa mga commuter, malaking kaalwanan sa kanila ang paggamit ng ganitong payment system. Sapagkat wala po yung sinasabi nating convenience fee o transaction fee dito. Lahat po tayo allergic doon. Yung convenience fee, transaction fee, sabi natin ang pamasahe, 10 piso, magugulat na lang tayo. May karagdagang piso, 2 piso. So ito po, kung ano po yung binabayad natin, pag nagbayad tayo ng through cash payment, ito rin po ang maasahan natin. At ito naman po ang aming tinitiyak kapag nagbayad kayo through cashless payment. Mas madali yung process ng send money transaction kahit nasa malayo. Kasi yung iba naman kasi walang cash, kasi sobrang dami ng tao, minsan kasi nagkakadukutan. So mas convenient pag nasa GCash yung process nila. O GCash gagamitin. Since po kasi sa panahon natin ngayon, convenient na siya masyado. Tapos halos lahat naman ng mga tao may mobile phone na lang gamit. Mas madali. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines na matatag ang supply ng kuryente sa buong bansa hanggang matapos ng Disyembre sa kabila ng pagtaas ng konsumo ngayong holiday season. Sinabi ng NGCP o NGCP na mababa ang posibilidad na magdeklara ng yellow-red alert sa natitirang mga araw ng taon. Gayunpaman, aminado ang ahensya na maaring maapektuhan ang supply kung may hindi inaasahang pangyayari gaya ng bagyo o biglaang pagkasira ng mga planta ng kuryente. Nananawagan naman ang NGCP sa publiko na maging responsable pa rin sa paggamit ng kuryente upang mapanatili ang sapat at tuloy-tuloy na supply. Hataw Balita ngayon.
Na-revoke ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng driver ng pick-up na nag-viral sa social media dahil sa pananakit at paggamit ng hindi magagandang salita laban sa isang lalaking nagkakariton sa Antipolo City noong nakaraang Sabado. Ayon kay LTO Chief Marcus Lacanilao, humingi na ng depensa ang driver ng pick-up matapos umarap sa opisina ng ahensya kasama na rin ang lalaking naging biktima nito. Gayunpaman, ayon sa opisyal, hindi maaaring palusutin na lang ito ng ahensya, kaya naman ni-revoke na ang lisensya ng naturang driver. Bagamat maaari pang umapila ang pickup driver na maibalik ang kanyang lisensya, hindi naman ito binigyang garantiya ng Land Transportation Chief. Ang sabi pa nga niya, hindi na niya ulitin. Pag inulit niya, siya na raw pupunta sa LTO. Ako, hindi po pwede yung mga ganun. Ako, ang lisensya, hindi nyo karapatan yan. Pribilehiyo yan na pwedeng bawiin anytime. Lalo na ganyan yung ginawa ninyo. Di ba't sinabi ko noon, huwag kayong bababa para manakit kayo ng tao. Ito, wala eh. Sinaktan na niya, minura-mura pa niya yung mag-ama. Pinalawig ng Canada ang automatikong citizenship para sa mga batang ipinanganak o inampon sa abroad na mga Canadian parent na ipinanganak din sa labas ng bansa. Ito ang umahataong na balita ni Cres Fugaban. Binago ng Canada ang mga patakaran nito patungkol sa citizenship upang otomatikong maging Canadian citizen na ang mga batang ipinanganak o inampon sa ibang bansa. Ito ay kahit na ipinanganak din sa ibang bansa ang mga magulang ng bata. Ang mga pagbabagong ito ay bunga ng isang desisyon ng Ontario Court noong 2023 na labag umano sa konstitusyon ang naturang paglilimita sa pagkamamamayan ng isang individual. Upang ma-qualify sa bagong patakarang ito, kailangan may maipakita ang Canadian parent ng isang substantial connection sa bansa sa pamamagitan ng paninirahan dito ng nasa 3 taon bago ipanganak ang bata o ampunin. Inaasahang aabot sa libo-libo ang magikinabang sa bagong patakaran habang sa pagtaya ng Parliamentary Budget Officer, mahigit 115 na katao ang maaaring maapektuhan sa loob ng 5 taon. Nagbabala naman ang ilang mga politician na posibleng maging napakadali na ang pagkuha ng citizenship. Isa sa halimbawa na nakinabang sa bagong patakaran na nakamit ang Canadian citizenship ay si Alfie Jones, isang British-born football player na nakatagdang maglaro para sa Canada sa 2028 FIFA World Cup. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Chris Fugaban. Samantala, hindi pumayag ang Israel na makapasok ang Canadian delegation sa Israeli-occupied West Bank dahil umano sa seguridad. Kinwestiyon ng grupo kung ang pagharang ay may kaugnayan sa kamakailang pagkilala ng Canada sa pagiging independent state ng Palestina. Ito ang wahataw na balita ni Imelda Andrada. Tinatayang nasa 30 delegado ng Canada ang pinigil na makapasok sa West Bank, Israel matapos ang mahabang security check. Ayon sa Israeli Military Agency na COGAT, walang prior coordination ang grupo at dahil sa mga security concerns, kaya hindi nila pinapasok ang grupo. Giit naman ni New Democratic Party o NDP Member of Parliament Jenny Kwan, paano magiging banta sa seguridad ang mga miyembro ng parlamento at humanitarian workers lalo na't ang biyahe ay isang fact-finding mission. Sinabi rin ng grupo na mayroon silang Israel Electronic Travel Authorization at naipala umano ng maaga ng Canadian government ang detalye ng biyahe. Inihayag din ni Kwan na naging agresibo ang mga Israeli border agents kung saan itinulak ng maraming beses ang isa nilang kasamahan. Nakatakda sanang makipagpulong ang grupo sa Jewish community upang talakayin ang araw-araw na kalagayan sa West Bank sa gitna ng umano'y pagtaas ng karahasan
pagitan ng militar at mga settler. Nangyari ang insidente sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Canada at Israel matapos batikusin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang desisyon ng Canada na kilalanin ang isang Palestinian state. Hinala naman ilang membro ng delegasyon ang pagharang ay isang paraan upang maiwasang masaksihan ng mga dayuhan ang kalagayan sa loob ng Palestinian territory. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Imelda Andrada. Samantala, tiniyak na po ng Department of Agriculture Region 10 na stable at sapat ang supply ng bigas sa Northern Mindanao. Ayon kay DA Region 10, Executive Director Jose Apolio Pacamalan, may 31 araw na buffer stock ang rehiyon, bunsod ng malakas na lokal na produksyon at tuloy-tuloy na supply ng commercial rice. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, matibay na ugnayan at tamang puhunan, mas mababawasan pa ang pag-asa sa imported rice at lalakas ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Sa kasalukuyan, ang presyo ng commercial rice ay nasa 55 pesos hanggang 60 pesos kada kilo, habang ang imported rice naman, partikular mula sa China, ay nasa 43.50 pesos kada kilo. Inihayag din na magpapatupad ang pambansang pamahalaan ng 3 taong moratorium sa rice importation simula sa susunod na taon sa ilalim ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Layunin ng akbang na palakasin ang lokal na produksyon, bawasan ang importasyon at paliitin ang agwat sa presyo ng lokal at imported na bigas. Hataw Balita ngayon. So, mailalim ang 50 tauhan ng Police Regional Office 5 o Pro 5 sa Cyber Patroller o Tracker Team Seminar. Isinagawa ang pagsasanay sa PNP Bicol sa Camp Ola, Legazpi City, Albay bilang bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan ng pulisya sa cyber crime prevention, digital investigation at intelligence gathering. Ayon kay Pro 5 Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, mahalagang programa ito upang maging moderno, maagap at handa ang buong hanay ng PNP Bicol sa pagtugon sa makabagong uri ng krimen. Tiniyak ng Pro 5 na mahigpit nilang binabantayan ang paglaganap ng online scam, cyber fraud at iba pang cyber-related crimes. Hinikayat din ang publiko na maging mapanuri at agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang online na gawain upang maiwasan mabiktima. Hataw Balita ngayon. Tuloy ng Hataw Balita ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSIC Concerns ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang pag-usapan ang kahalagahan na pag-institutionalize sa assistance po to individuals in crisis situations or AICS. Magandang umaga po sa inyo, ASEC Irene. Magandang umaga, Miss Annie. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Maraming salamat po. Unang tanong namin po, ASEC, mapaliwanag nyo nga po itong kahalagahan sa pagsasabatas nitong pag-institutionalize po ng AICS at paano nito mapapabuti itong agarang tulong sa ating mga mamamayang Pilipino na nasa krisis talaga ang kanilang kalagayan. Well, Miss Annie, yung pong pag-i-institutionalize ng isang programa ay pagtitiyak na magiging magiging permanente, taon-taon ay available ang pondo nito. And of course, ito pagkasi permanente ito at it's readily available, ay magiging makakapag-serve siya ng purpose, particularly for the vulnerable sector. So, yung kasing institutionalization, it formalizes a particular program. Halimbawa nga, in the case of assistance to individuals in a crisis situation,
na kung saan nga po ay talagang mandato ng ating pamahalaan na bigyan siya ng consistent and sufficient na pondo sa annual budget po ng ating pong gobyerno. So kapag ganyan, syempre Miss Annie, madidisrupt po yung I need to say, mape-prevent yung disruption. Hindi po magkakaroon ng disruption dun sa services ng ating pong programa, lalo kapag nagpapalit nga ng administrasyon. And of course, kapag kasi na-institutionalize yan, makikita natin na magiging uniform at mas magiging efficient yung pong implementasyon nito. Dahil magkakaroon nga po ng standardization. Dahil siyempre magkakaroon yan ng batas, so yun na lang yung susundin natin. At kung ano yung piniprescribe doon, ano yung mga types of assistance na maiproprovide, ay of course talagang matutupad o maifulfill dahil nga kinakailangan natin na tiyakin na magagampan kung ano po yung sinasabi ng batas. So, yun po yung ilan sa mga advantages, Miss Annie, ng pag-i-institutionalize nga ng programa. Okay. Pero yung 2026 budget po, Sec Irene, nakakatiyak naman tayo na hindi pa naman po ito mawawala. Well, batay naman doon sa nagdaan na bicameral process ay merong nakalaan na pondo for the assistance to individuals with crisis situation, Miss Annie. In fact, nadagdagan nga yung pondo natin batay doon sa naging pagpupulong. So, from the National Expenditure Program ay nadagdagan pa po ito. And ang kagandahan niyan, Miss Annie, ibig sabihin, yung pong ating programa ay mas marami pong masasakop, mas marami po tayong masaserve, and yung ating pong responsibility based on the provisions of the Free Funeral Services Act ay ating pong magagampanan. Okay. Kapag naisa batas na po ito, Asik Irene, ano yung nakikita nyo na based on your experience, nakita natin, kami, saksi rin kami dito, yung pinakamalaking pagbabago na maaring maramdaman ng publiko sa serbisyo po ng DSWD? Well, Miss Annie, yung pong, I understand there are proposed legislative measures to institutionalize AIX. But ongoing pa po yung deliberation yan. But in case nga po na ma-institutionalize ito, of course, gaya ng nabanggit ko, there's an assurance of continued and sustained budget, and magiging standardized nga yung process. In terms naman of the implementation of AIX, of course, it will continue to be implemented in the manner that we see it appropriate. But of course, we will consult all our stakeholders, kagaya nga po ng ginagawa namin ngayon. Dahil kasi kung makikita natin, Miss Annie, di po ba, nagkaroon ng Free Funeral Services Act na kung saan nga po lahat ng mga service providers, yung mga funeral parlors, ay may are mandated to have yung pong isang package of services para sa mga indigent Filipinos. So, ang ginagawa natin dyan sa pagbubuo ng IRR ay nakikipagdialogo tayo para makaroon tayo ng standardized package for indigent Filipinos for them to afford a decent burial services for their departed loved ones. So yan po yung mga ginagawa natin, and pagpapatuloy natin na gagawin in case nga po may isa batas yung isinusulong na legislative measure institutionalizing AIDS. Okay. Malaking kaalwanan po itong program na ito at kung tuluyan ng maisa sa batas talaga po. Ma'am Irene, at this point, nararanasan natin every time na magtatapos na po ang taon na natitigil
ang pagbibigay ng serbisyo. Once na ito po ay ma-institutionalize na, hindi ba natin ito mararanasan? And para sa kabatiran ng ating mga kababayan, pwede niyo po explain kung ano yung dahilan, bakit kapag ganito na po ang mga araw, ganito mga date, tigil na po yung ipinagkakaloob na assistance ng DSWD. And Ma'am Irene, coming from you po, paliwanag ito. Thank you po. Well, Miss Annie, taon-taon po bago magsara ang mga libro, ibig sabihin yung ating pong mga accounting books, yung mga ledgers natin, bago po magsara yan at the end of the year, ay sinisettle po natin lahat ng ating pong mga obligations so that we enter the succeeding year with less accounts payable. Kasi kapag accounts payable po, mahaba yung proseso, kinakailangan mo pang mag-secure ng clearances from different agencies bago po tayo makapagbayad. And pag ganyan po, tatagalan yung medyo matagal at mahaba yung proseso, ayaw naman po natin na maghintay yung ating pong mga service providers because we are in the business of yung pong pag-strengthen ng ating partnerships with our various stakeholders, including our service providers. So para maiwasan po yung ganitong mahabang proseso, ang ginagawa po natin ay sinisettle natin lahat ng ating mga obligations. Paano po natin ito ginagawa? Pina-process po natin lahat ng mga statement of accounts from our service providers kasi po, minsan yung ginagawa natin, nag-i-issue po tayo ng guarantee letter sa ating po mga service providers at yung sulat po na iyan ay nagsasabi na we will settle, halimbawa po for hospital confinement of a particular client, sinasabi natin na we will settle this amount as payment for the hospital confinement of this client. So yung sulat po na yan ay assurance dun sa hospital o sa service provider na mababayaran na nga po yung expenses sa hospital nitong individual na lumapit po sa atin ng tulong. So, ang gagawin po ni service provider o ng hospital ay isusumite sa DSWD yung pong statement of account. Kasama po lahat dyan, yung mga resibo, etc. And then DSWD will prepare the voucher. And yung voucher na po iyan ay dadaan doon sa review ng aming pong financial service. And pagkatapos po niyan ay babayaran po natin yung hospital through a check. So, para po maging maayos yung pong isinasagawa natin na ganitong proseso, pansamantala ay itinitigil po muna natin o sinususpend yung pag-issue ng guarantee letter at the last month of the year. Ito ay upang matiyak na lahat ng ating pong mga service providers ay maiproseso, maisumite po sa DSWD lahat ng mga statement of accounts, wala pong maiwan so that mabayaran po natin sila. So, nagkakaroon po tayo ng ganitong period. But hindi po nangangahulugan, Miss Annie, na kapag nasuspend tayo ng guarantee letter ay matatapos o titigil na rin po yung ating pagpapahatid ng tulong. Magpapatuloy pa rin po, Miss Annie, sapagkat may ibang modality naman tayo ng pagproprovide ng assistance, which is through outright cash. So, and kung halimbawa kinakailangan talaga na GL yung ating pong i-issue, we advise our client to issue a promissory note doon po sa ospital o sa service provider. And then sinasabi na by January na po ito isisettle o iproproseso para fresh na po yung book, bagong libro na po yung paglalagyan noong nga pong assistance na inilalapit sa DSWD. So, ganun po yung proseso, Miss Annie, and yun po yung kadahilanan kung bakit tayo merong temporary suspension on the issuance of the guarantee letter, but not yung sabi ko nga po na hindi naman po natin itinitigil yung pagpapatupad ng programa po na ito.
Okay. Sec, yung pong pag-resume nito, as you mentioned, yung guarantee letter, it will resume or first week of February or until the end of February po? First week of January, magre-resume na po tayo, Miss Annie, for the issuance of the guarantee letter under the AIX program. Okay. At this point, kami po ay nagpapasalamat at naipaliwanag nyo rin yan at the same time sa ating mga kababayan and hoping na ma-institutionalize itong AIX dahil malaking bagay pa ito para sa ating mga kababayan. Ma'am Irene, muli, para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, ano po yung quick reminders nyo and announcement? Please go ahead. Miss Annie, of course, nagpapasalamat tayo sa iyong programa at binigyan niyo po ang DSWD para paliwanag po natin ito sa ating pong itong concern on the assistance to individuals in crisis situation at maunawaan po ng ating pong mga kababayan. Again, gaya ng nabanggit ko, hindi po natin itinitigil ang implementasyon ng programa. Nagpapatuloy po ito. Meron po tayong pondo na nakalaan para po sa susunod na taon. And ang pansamantalaan lamang po natin na itinitigil ay yung issuance ng guarantee letter. Pero po, nagpapatuloy pa rin naman po yung pag-issue natin o pagbibigay ng tulong through outright cash. And kung kinakailangan talaga na guarantee letter, ay inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan na mag-issue na po muna ng promissory note doon sa service provider and then we immediately process that by January 2026. Hindi po kinakailangang mag-alala ng ating pong mga kababayan sapagkat nakahanda pa rin po ang DSWD na umalalay at magbigay ng tulong sa pamamagitan ng iba't ibang programa at serbisyo ng DSWD. Patuloy po kami na magpro-provide ng maagap at mapagkalingang serbisyo, lalo na po sa panahon na ngayon na kung saan nga po ay nagpapatuloy kami na nagbibigay ng saya, ng pag-asa sa ating pong mga kababayan, and we will continue to do that. We remain steadfast in our commitment to ensure that social protection programs and services are readily available for the poor, the vulnerable, and the marginalized. So yun po, Miss Annie, magandang umaga po muli. Maraming salamat po, Asik Irene Dublao, Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSEC Concerns at DSWD. Keep safe po at magandang umaga. Iba't ibang serbisyo publiko ang hatid ng MCGI sa pagdiriwang ng Grand Fiesta ng Diyos sa Bicol Region na ginanap naman ngayon sa lalawigan o ginaganap ngayon sa lalawigan ng Sorsogon. Bukod sa public service, tampok din ang mga iba't ibang delicacy na ipinagmamalaki ng bawat probinsya sa rehiyon. Mula sa Sorsogon City, si Dan Hercelia, humahataw live. Dan, ano-ano ang public service at mga pagkain na ipinagmamalaki diyan sa Grand Fiesta ng Diyos, diyan sa Bicol? Maray na aldaw sa imo diyan. Yes, Ani, maray na aldaw sa imo man. Siyempre, maraming inihanda ang mga kasama natin dito sa MCGI na bilang paghahanda dito sa ginagawa nating selebrasyon ng Grand Fiesta ng Diyos. At siyempre, hindi mawawala ang ipinagmamalaki ng Bicol Region na pinangat, laing at yung isa sa pinagmamalaki din ng Catanduanes, yung Sinarokara, na ang pangunahing sangkap ay imbis na beef ay karne ng karabaw. Yan. Nakahanda na ang mga kasama sa MCGI para maghatid ng iba't ibang serbisyo publiko sa mga kababayan dito sa Sorsogon. Kasabay ito ng quarterly Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International. Kabilang sa mga serbisyo ang free dental extraction, free legal consultation, free store at livelihood program. Inaabangan din ang pagdalo ng mga kawani ng PNP, BFD at SPDRRMO upang suportahan ang selebrasyon. Bukod sa serbisyo, tampok din ang mga local delicacies mula sa 6 na probinsya ng Bicol bilang pagdiriwang ng kultura at tradisyon sa rehiyon. At
umaga pa lamang ay mayroon ng paunti-unting dumarating ng mga kasama natin o dadalo sa pagdiriwang ng Grand Fiesta ng Diyos dito sa lalawigan ng Sorsogon. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ani. Mabalos po, Dan Hercelia, giyan po sa Bicol, Sorsogon City. Marhay na aldaw po. Hataw Balita ngayon. Sa gitna ng patuloy na kakulangan ng supply ng dugo sa mga ospital sa Baguio City, tumugon ang Church of God International o MCGI sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mass blood donation kasama ng iba't ibang bansa. Si Grace Doctolero, humahataw. Bilang tugon sa kakulangan ng supply ng dugo sa mga ospital sa Baguio, nakiisa ang members ng Church of God International o MCGI Baguio sa sinagawang mass blood donation na sabay-sabay na ginanap sa iba't ibang bansa. Sa lungsod ng Baguio, idinaos ang aktibidad sa MCGI Baguio Coordinating Center sa pakikipagtulungan ng Baguio General Hospital Blood Bank na nangangasiwa sa supply ng dugo sa mga ospital sa syudad. Maaga pa lamang ay dumagsana ang mga donor upang makatulong sa pagpuno ng blood supply, lalo na para sa mga pasyenteng may dengue, biktima ng aksidente, sumasailalim sa operasyon at may mga sakit na nangangailangan ng regular na blood transfusion. Ayon sa BGH Blood Bank, malaking bagay ang mga ganitong aktibidad dahil ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa 2 o higit pang pasyente sa pamamagitan ng paghahatid nito sa iba't ibang component. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagtawag ulit sa Baguio General Hospital Blood Bank sa yung quarterly po na blood donation. Pagdating po natin dito, obvious naman po parang dami nang nag-aantay ng mga donors. Yun po ang kaibahan. Tapos, yun po, mapapansin natin na yung word na MCGI cares, tama po, MCGI really cares. Marami po silang natulungan. Ayun po, malaking tulong po ang binigay ng MCGI po. Masaya po akong nag-donate po ngayon at makatulong man lang kahit konti sa kapwa tao sa may mga sakit. At pinaghandaan ko po to dahil gusto ko pong makatulong po sa ibang kapwa tulad ng pag-donate po ng dugo. Mahalaga rin umano ang organisadong blood donation drive upang masiguro ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng dugo lalo na sa mga panahon ng emergency. Yung turo ng aral ng Diyos na pag-ibig. Pangalawa, yung laging nire-remind sa atin na ang dugo, yun ang manufacture ng ito yung galing sa tao na ito rin yung magiging dugtong buhay ng tao. Yung makakapagdugtong ng buhay sa ibang tao, makatulong sa tao. Ang mass blood donation ng MCGI ay patuloy na nakakatulong sa pagtugon sa pangangailangan ng dugo ng mga ospital sa Baguio at sa iba't ibang komunidad. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Maraming salamat, Grace Doctolero. Samantala, no more time, sabi ni Adet. Thank you so much, Briniel, Nars, Melinda, Jen, Cardo B, Justine, Pangyaw, Jonard, Lowell. Ayan, mga kasama ko naman dito, narito si Ian, narito si Alex, kasama po si Josa, at syempre, si Bernie. Kasama si Paraon. Okay. Shout out po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning kay BP Ruth Soriano. Good morning, Mami Beth Treson, Brad Daddy, and of course, sa Mami ni Attorney Ruth. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Good morning din kay Ate Arlene Rason. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong maling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue.
YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa animin naman pong ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Galatia 5:13. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Ayan. Morning din kay Sis Grace Valdez, nanay ni JC Valdez. Yan po ang umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-18 sa buwan ng Disyembre 2025. Good morning sa nanay ni Diyos Ibanez, Sis Joy. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, Adet, good morning. At ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulumong, ako po si Annie Rentor. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.